Oh, yun lang. Oh, yun lang. Wanin. Oh. Wanin. Unti-unting nilamon ng ilog sa Barangay San Pedro sa bayan ng Narvacan, Ilocos Sur ang bahay na ito. Nangyari ito noong Sabado ng umaga matapos ang walang tigil na pag-uulang dala ng habagat sa probinsya. Bahay na po na yun is located na after ni Typhoon Egay kasi it's unsafe na po na tirahan. At saka nahukay na po ng ilog kasi yung ilalim niya. Tapos natuluyan lang po itong ni Typhoon Guring. 4 na bahay na malapit sa kaba ng ilog ang kailangang iabandona dahil na rin sa banta ng pagguho ng lupa. Naranasan din sa bayan ang malawakang pagbaha. Dahil dito, 51 pamilya o higit 150 individual pa rin ang nananatili sa evacuation center sa bayan. Ang bahay namang ito natabunan ng lupa. May reported din po tayo na landslide dito sa may Banglayan at napan po natabunan po yung isang bahay. Yun po yung inasas din po namin na isa. Tapos yung critical areas po natin is nananatili pa din sa San Pedro at sa mga lulayo sa mga flood prone. Yan. Sa bayan naman ng Bantay, Ilocos Sur, nalunod ang isang matandang babae sa creek sa Barangay Bulag East dahil sa lakas ng agos ng tubig. Tumigil ng ulan, wala ng ulan, pumunta sa creek na magtapon ng basura. Tapos na-outbalance na kaya nahulog. Kaya inanod ng malakas na agos ng tubig. Kinilala ang biktima na si Juanita Pacubas, 75 anyos. Dahil rin sa malalakas na pag-ulan na italang ilang pagguho ng lupa sa Barangay San Mariano. Hindi na makapasok yung 4 wheels pero linodermi agad, sir. Kaya passable. Binabantayan din sa bayan ang level ng tubig ng Abra River. Matatanda ang umapaw ito noong kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Egay na humantong sa pagkasira ng iconic na Old Quirino Bridge. Sa bayan naman ng Tagudin, binabantayan ang level ng tubig sa Amburayan River. Inaalam pa ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Ilocos Sur ang pinsalang iniwan ng habagat at Bagyong Guring sa probinsya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.